Nagulat ang sekretarya nang makita ang isang litrato ng anak ng kanyang boss sa bahay nito dahil kamukha nga ng kanyang anak ang batang nasa larawan. Ito na nga kaya ang nawawalang kakambal ng anak niyang nasa poder niya? Pero paano nga ba sila napunta sa ganitong sitwasyon? Alamin natin sa kwento natin ngayon. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Tara, samahan niyo kami hanggang sa dulo. Hindi magkanda o gaga? Sa pagmamadaling maglakad si Elizabeth, papunta sa palengke para bilhin ang mga pangunahing pangangailangan ng anak niyang si Harold, lalo na ang mga gamot nito. Kagagaling lang ni Elizabeth sa isa sa mga pinapasukan niya bilang part-time job. At dahil nga araw ng sahod niya roon, ay masaya at excited nga siya na umuwi na may dalang mga pasalubong para sa batang anak na si Harold. Nasa 26 years old pa lamang si Elizabeth pero mayroon na nga siyang 5 taong gulang na anak. Mahirap man para sa kanya na maging isang single mom sa mura niyang edad noon, ay hindi niya alintana ang hirap at ang mga sakripisyo na kinailangan niya at kinakailangan niya na harapin sa pagiging isang ina. Noong una ay nangangapa pa nga lamang siya sa sitwasyon na kinalalagyan niya. Subalit sa paglipas naman ng panahon, katulong na rin ang nag-iisang kapatid niya na babae kahit papaano naman nagawa nga niya na itaguyod ang kanyang pagbubuntis. Hanggang sa makapanganak na nga siya, magsimula ng buhayan at itaguyod ang buhay nilang mag-ina. Kung tutuusin nga naman, sana ay hindi nga kinakailangan ni Elizabeth na mahirapan ng ganon, at kung gugustuhin lang din niya ay sana matatamasa pa rin niya ang buhay ng malaya at pagiging dalaga. Sa ngayon, kung hindi lamang niya ginusto na ang kininang bata dala na rin ng bugso ng damdamin. Alang-alang sa kapatid ni Elizabeth, upang matulungan ito na maisakatuparan ang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral at maabot ang minimithing pangarap, isinakripisyo ni Elizabeth ang sarili para ma-provide ang perang kailangan ng kanyang kapatid sa pag-aaral ng kursong nursing. Bilang resulta nga noon, pumayag nga siya na maging isang surrogate mother mula sa isang mayamang pamilya kapalit ng malaking halagang pera na sobra-sobra na kung tutuusin para matustusan ang pag-aaral ng kapatid. Maliban sa kasunduan niya at ng mayamang pamilya na panatiliin na pribado lamang ang patungkol sa bagay na yon at dapat na tanging ang pagitan lamang nila ang makakaalam, siya naman ding masinop na sinunod ni Elizabeth. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan sa hindi malamang dahilan. Maging pati si Elizabeth, hindi rin inaasahan na maramdaman ng sobrang pagmamahal para sa nilalaman ng kanyang sinapupunan na umabot na nga sa puntong malaman niya na iisang bata lamang inaasahan ng pamilya na mabubuo sa pagbubuntis niyang yon. O sa madaling salita, kambal pala ang nabuo sa loob ng tiyan niya. At dahil nga roon, nagkaroon siya ng ideya na kunin at itago na lamang ang isang bata para kupkupin niya at siyang maging anak niya. Aminado man siya na hindi tama ang binabalak niyang gawin, pero sa loob niya, isa man lang sa kanila ay maiwan sa kanya. Marahil siguro ay na-amaze siya sa pakiramdam ng pagiging isang ina, kung kaya't ganoon na lamang ang naging hugis ng puso niya at naging desisyon niya sa mga panahon na yon. Naging maayos naman ang lahat, kahit na noong araw nang kunin niya ang bata na ngayon nga ay anak na nga niya na si Harold, hanggang sa lumipas na ang mga taon na masaya siya kapiling ang kanyang anak, habang ang biological parents ng bata hindi alam ang patungkol sa kanyang katauhan. Gayunpaman, pinuno at binusog naman ni Elizabeth ng pagmamahal at pag-aruga ang anak kahit na mahirap lamang ang buhay nila. Kung kaya lumaki naman ng maayos at may kabutihang pag-uugali si Harold. Kapuspalad man din, maging sa pagpapagamot sa anak, ay naitataguyod naman ni Elizabeth ng mabuti. At meron nga siyang 5 trabaho na pinapasukan ng alternate
para mapagkuhanan ng sapat na income pangtustos sa pang-araw-araw nila na mga pangangailangan at mga para sa gamot at pampacheck up ng anak. Nasa gitna ng malalim na gabi at habang ang lahat ay mahimbing na natutulog, maging ang anak ni Elizabeth na si Harold, mulat pa rin ang mga mata ni Elizabeth habang nakatitig lang sa kisame. Tila ba hirap siya na makatulog o ni makaidlip man lang, nang dahil sa aktibo pa rin tumatakbo ang utak niya sa kakaisip ng mga bagay at paraan patungkol sa kung saan at paano niya magagawa ng paraan ang pangangailangan ng anak. Dahil nga may sakit ito sa puso. Malalim nga ang kanyang iniisip, ni hindi niya namalayan ang biglang pagtunog ng kanyang alarm clock. Nakaligtaan nga niya na ang takdang oras ng pagpapainom niya ng gamot para sa anak. Dala na rin siguro ng pagiging blanko at tila lutang sa ere niyang kaisipan ng mga sandaling yon. Sa kabutihang palad naman, nagising ang bata mula sa tunog ng alarm clock. Kaya naman, siya na ang pumukaw sa tila natutulog na ulirat ng kanyang ina. Saka na lamang napagtanto ni Elizabeth ang sitwasyon nang makailang beses na nga siyang kinakalabit ng anak at sinabi sa kanya na oras na ng kanyang pag-inom ng gamot. "Mommy, wake up na po kayo! Need ko na po ng gamot," sabi nga ng kanyang anak. Anong oras na ba?" Tinignan nga niya ang orasan sa side table ng kama. Napasa po si Elizabeth sa kanyang noo nang magising sa katotohanang lutang na nga ang isip niya na parang naglalakbay sa kawalan para hindi mamalaya ng ingay ng telepono niya. At tanging kalabit lang ni Harold ang naramdaman. "Diyos ko naman kasi, stress na ang lola niyo." "Hay," napasabi na nga lamang si Elizabeth sa loob-loob niya. Sabay tumayo na nga para asikasuhin ang pag-inom ng gamot ng anak. Sa pagtataka nga ni Harold, sa tila nakatulalang ina, tinanong niya ito kung ano ang iniisip nito at para bang wala sa sarili. Malayo ang isipan sa aktwal na kinaroroonan niya. Napabuntong hininga na nga lamang si Elizabeth, sabay tinapik ang likod ng kanyang anak at sinabing, "Ayos lang naman ako, anak." Gayong ang totoo naman, hindi talaga. Dahil iniisip niya kung saan at paano nga makakakuha ng malaking halaga ng pera para mapatingin na ang anak niya sa mas maayos na ospital para tuluyan na ngang maipagamot at gumaling si Harold sa sakit nito sa puso. Takot na takot rin kasi si Elizabeth na mawala pa sa kanya ang nag-iisa lamang niyang anak na tinakas nga lamang niya sa mayamang angkan nang maging surrogate mother nga siya ng kambal. Nawalay nga sa kanya ang isa pa, kaya hindi niya hayaang mawala pa si Harold. Ganun na lang kapursigido itong si Elizabeth na gumaling siya at mamigay ang pangangailangan niya. Kinaumagahan nang maagang ang naghanda si Elizabeth ng almusal. Habang kumakain, pinagmamasdan ni Elizabeth ang anak. "Mami, ang sarap po talaga nitong luto nyo. Thank you so much po," masuyong sabi nga ng anak niya. Habang inuubos, nang masigala ang pagkaing inihain ni Elizabeth para sa kanya. Natutuwa naman si Elizabeth na napalaki niya ng maayos ang kanyang anak. Kahit na nga, madalas, kapos sila. Sa pera, sa gamit, sa pagkain, at sa iba pa. Tunay nga naman na napalaki niya ito na isang mabuting bata na napakahalagang bagay na matatanggap ng anak niya. Pakiramdam niya tuloy worth it nga lahat ng paghihirap niya at sakripisyo. Kaya lang sa isip-isip niya, hindi sana siya mahihirapan ng ganito at mabibigay sana lahat ng pangangailangan niya at gamot kung ibinigay ko na nga lamang siya kasama ng kambal niya sa poder ng kanilang ama na kayang-kaya nga siyang buhayin. Sana nga, hindi siya naghihirap. Napailing na nga lamang siya sa kanyang iniisip nang makita ang napakagandang ngiti ng kanyang anak. Baka magandang buhay ang natatamasa ni Harold ngayon at maaaring napaoperahan na nga sana kaagad ito ng mas maaga
Minsan nga'y napapaisip si Elizabeth na humingi ng tulong sa ama ng anak. Subalit wala naman siyang kaide-ideya sa pagkakakilanlan ng lalaki at mayroon pa ring takot sa puso niya na posibilidad na baka kunin din sa kanya si Harold sa oras na malaman ng ama nito na may isa pa palang supling na nabuo ang nooy ipinagbubuntis niya. Pumayag siya noong makipagdeal sa isang mayamang lalaki upang maging tagapagdala ng anak nito sa tulong ng kapitbahay nila noon na namamasukan bilang kasambahay sa mayamang pamilyang yun. Kasama sa legal agreement nila na hindi na kailangan pang magkakilala ang magkabilang panig basta't ibibigay na lamang sa surrogate mother ang mga pangangailangan nito kabilang ang pangangalaga sa kanyang pagbubuntis. Isa pang nakapagkasunduan nila ay ang pagbabawal na ipagkalat ang patungkol sa bagay na yon at pagpapanatiling lihim ng surrogacy pregnancy sa pagitan lamang ni Elizabeth at magulang na ipinagbubuntis niya. Napabuntong hininga na nga lamang ulit si Elizabeth ng malalim at ipagpapasa Diyos na lamang ang magiging takbo ng buhay nilang mag-ina. Lord, kayo nang pumunang bahala sa amin. Sana po patawarin niyo ako sa nagawa ko na hindi ko man lang naalagaan ng isa sa mga kambal. Pero nahihinuha ko naman na nasa magandang sitwasyon siya ngayon at okay ang buhay niya. Pero sana balang araw, mabigyan kami ng pagkakataong magkita muli. Isang gabi ay may isang event sa Boracay kung saan ay isa si Elizabeth sa mga magtatanghal at ang kanyang ipepresenta para sa nasabing isang malaking piging ay isang fire belly dancing na siya namang isa sa mga talents niya na pinakamagaling siya na gumanap. At dahil nga sa angking ganda ni Elizabeth, na tila ay isang maladyosa at galing sa pagsasayaw, agad siyang kinuha para sa nasabing presentation para sa mga naglalakihang taong dadalo sa event para sa gabing yon. Kinakabahan ako, sana naman maging okay ang presentation. Talaga namang kakaiba ang dating ng ganda ni Elizabeth. At dahil nga sa natural na ayos at mahabang kulot at itim na buhok niya, marami ang sa kanya ay agad na nabibighani kahit na sa unang tingin pa lamang sa figura niya. Isa na nga roon ay ang mahabat, makapal niyang mga pilik mata, natural na mapupulang labi, mapupungay na mga mata, at mga nagniningning sa kintab ng palamuting ipinahid lamang sa kanyang mukha. Lalo pang ang umusbong ang natural na kagandahan ni Elizabeth kahit pa man walang make-up, nang dahil sa suot niyang costume na bedla, isang kasuotan para sa mga mananayaw ng belly dancing na kung saan nga ay inilantad nito ang ganda ng hubog ng kanyang katawan, tila di halata na isa na nga siyang ina. Ang buong kaanyuan ni Elizabeth sa gabing yon tila maladyosa. Kung kaya't pagtayo pa lamang niya sa gitna ng maraming tao, agad na nga niyang napukaw ang atensyon ng mga bisita, maging ang mga taong napaparaan lang sana sa nasabing ganap sa gabing yon. Isa sa mga mayayamang bisita na nabighani sa kagandahan ni Elizabeth ay ang bilyonaryong si Julio na noong una pa lamang nasilayan si Elizabeth ay may kung ano na kaagad siyang naramdaman sa kanya. Na tila di na maalis-alis ang mga titig sa maganda nito at maamong muka. Simula pa lamang din ng pagtugtog ng pluta, kasabay ng alatribong hampas ng tambol na siyang sinasabayan ng bewang ni Elizabeth ay ang tila papalakas sa pagtibok ng puso ng bilyonaryong lalaking si Julio habang ang tingin niya ay tanging nakatuon lamang sa babae na may nakakaakit na ekspresyon sa muka. At ang emosyon sa mga tingin nitong tila ayaw pakawalan ang mga matang nakatuon lamang sa kanya. Ang lahat nga ay tila na humaling sa bawat paghampas at indayog ng katawan ni Elizabeth sa tugtugin, lalo na nang hawakan nga niya ang dalawang baston na may apoy sa dulo nito sa magkabilang kamay niya, na kung saan hindi lamang basta naging kaakit-akit si Elizabeth, bagkus ay naging fierce at daring pa ang dating ng kanyang presensya sa madla. Nang minsan ngang napalapit si Elizabeth mula sa kinaroroonan ni Julio,
ay nalanghap nga ng lalaking mabangong, halimuyak na magandang dilag, na siya pang nagpadagdag sa pagkahumaling ng lalaki sa presensya ni Elizabeth. Sinusundan nga niya ito ng tingin kahit saang parte nang sinasayawan niya ito tumungo. Kahit pa may mga pagkakataong nasasaktong may nakaharang sa harapan ni Julio, nagsusumiksik ang lalaki sa mga ito para lang makapunta sa harapan at malinaw na mapanood at malapitan ang pagtatanghal ni Elizabeth. Hanggang sa tuluyan na nga niya itong makita sa mas malapit na view at sa mga pagkakataong yun nga ay eksakto naman na napalapit lalo si Elizabeth sa pwestong kinaroroonan ni Julio. Muli na namang naamoy ng lalaki ang pabangong suot ni Elizabeth. Sa mga sandaling yon ay tila nagayuma na nga sa unang pagkakataon si Julio ng isang magandang babae na halos ayaw na nga niya itong mawala sa paningin niya, kung kaya't nang natapos ang pagtatanghal, agad niya itong hinanap nang bigla na lang mawala sa kanyang paningin ang presensya ni Elizabeth. Kung saan-saan nga niya ito hinanap, kung saan-saan siya napadpad, maging ang organizer ng event sa gabing yon, kanya ring pinagtanungan. Subalit sabi sa kanya, ay agad na nga rin daw na umuwi ang babae na dapat nga ay may pangalawang pagtatanghal pa na sayaw na hindi na rin naman matutuloy dahil sa biglaan nitong pagpapaalam dahil nagkaroon daw ng emergency sa anak niya. Hanggang sa pag-uwi ni Julio sa kanyang mansyon, hindi pa rin niya malimutan ang figura ng babae at ang amoy ng pabango nito na magpahanggang sa sandaling yon ay tila parang naaamoy niya pa rin. Hawak-hawak niya ang contact number ni Elizabeth na nakuha niya mula sa event organizer na nakausap kanina. Elizabeth Mateos, san ka ba nagmulat? Ganoon mo na lang ako basta nabighani ng ganito. Ani pa nga ni Julio sa sarili habang tinititigan ng papel na may contact information ng babae. Hanggang sa panaginip niya, hindi niya malimutan ang mukha ni Elizabeth na tumatak na sa isipan niya. Kaya naman, habang tumatagal, ay tila lalo na naman din siyang nahuhumaling at nasasabik na makita pang muli si Elizabeth. Kinaumagahan, habang pabalik na nga si Julio sa kanyang opisina galing sa paghatid ng kanyang anak sa airport, nalilipad patungo sa lolo nito, ay biglang may nahagip ang kanyang paningin na pamilyar na mukha mula sa kabilang sasakyan na siya namang kasabayan niya sa paghinto sa stoplight. Hindi pa man din niya na ibababa ang bintana ay nauna na nga itong tumakbo at nag-iba ng daan, kung kaya't di na nga niya nasundan pa ang sasakyan dahil na nga rin sa malapagong na usad ng mga sasakyan na kasabayan niya dahil sa traffic. Pagkarating nga niya sa labas ng kumpanyang pagmamay-ari niya, nagulat siya sa isang babaeng bigla na lamang sumulpot sa may bintana ng kanyang kotse na siyang dahilan upang di niya mabuksan ang pinto ng sasakyan. Gayon din sa kabilang side ng sasakyan niya na hindi rin maaaring buksan dahil halos nakasagad na nga sa may pader, kung kaya't yung side na lamang din na yun ang maaari niyang buksan na sa kasamaang palad ay di pa maaari dahil nga sa nakaharang ang babaeng nananalamin doon. Wala rin namang choice dahil nahihiya naman siyang punain ng babae na nasa labas na akala nga siguro ay walang tao doon, baka mapahiya pang babae sa kanya, kung kaya't naghintay na lamang si Julio ng ilang sandali para makaalis ang babaeng tila nagsasalamin sa kanyang sasakyan. Kahit man nga naiinip si Julio ay tila na-enjoy naman siya sa tanawing nakikita mula sa labas, lalo pa nang ibuhaghag na ng babae ang mahaba niyang buhok kung saan sakalang napagtanto at nakilala ni Julio na ang babaeng nagsasalamin pala sa kanyang sasakyan ay ang babaeng mula nung gabi sa may malaking piging sa Boracay pa niya iniisip at balak sanang kontakin ng personal sa mismong araw na rin na yon. It can't be. Is it really her from last night? Sunod-sunod na tanong ni Julio sa sarili na di makapaniwalang makikita niya itong muli sa araw na yon nang hindi sinasadya. Hanggang sa
Hindi na nga niya namalayang muli na nakaalis sa palaito roon at di na nga niya ulit mahanap kung saan pa ito nagpunta. Napailing na nga lamang siya. Sana naman, dalaga pa siya. Bulong pa nga ni Julia sa sarili na di rin malaman kung bakit bigla na lang yun ang naisip niya. Para sa kanya nga, tila napaka-misteryoso ng babaeng si Elizabeth na laging bigla na lang nawawala agad, na parang bula sa tuwing nagsisimula na nga siyang mag-isip ng malalim patungkol sa kanya. At bigla na nga lamang sumusulpot out of nowhere na tila binibitin pa nga ang expectation niya sa biglaan nitong pagpapakita o paramdam ng presensya niya kay Julio. Kaya naman, ganun na lang kainteresado ang mayamang lalaki na si Julio kay Elizabeth. Hindi bali na, may contact number naman ako niya. For sure, she'd be near here. And easy to contact na lang once I reach her out later. Ani pa nga ni Julio sa sarili at saka tumuloy na nga nang pumunta sa kanyang opisina para sa nakaschedule na final job interview para sa bagong aplikante bilang sekretarya niya sa araw na yon. Good morning, sir! Nasa loob na po ang applicant natin for secretary. Pagbati ng isang empleyado at pansamantalang sekretarya ni Julio. Pagpasok nga ni Julio sa kanyang opisina, ay agad niyang bungad sa babaeng aplikante na naghihintay sa kanya ang mahigpit na pinagbabawal niya sa kalagitnaan ng interview. Kahit na hindi pa man din siya nakakaupo at di pa nga niya nakikita kung sino ang i-interviewin niya. Good morning. I just want to inform you about my rules sa interview na to. One of those is to just stay quiet and neat in your seat and only to speak up when I ask you to. I don't like flowery words para kumbinsihin ako. I prefer direct to the point answers and explanation instead. And please observe professionalism kahit na interview pa lang to in order to impress me with the attitude that you have. Because for me, that's what comes first and second is your skills to do what I will be as. Natigilan biglang lalaki at naputol si Julio sa mga ipinapaliwanag niya sa babae nang tuluyan na nga siyang nakaupo sa harap nito at nakita ang mukha ng babaeng kanina lang hinahanap niya. Tila para bang tumigil ang pag-ikot ng mundo at habang tumatagal nga ay unti-unti rin na bumabagal ang pagtibok ng puso ni Julio sa mga sandaling yon habang pinagmamasdan ang kapanapanabik ng mga titig sa mga mata ng dalagang nasa harap niya. Excuse me, sir? Ani pa nga ng babaeng nalilito na nga sa tila pagtigil at pagkatulala sa kanya ng magiging boss niyang si Julio. Ang babaeng makakapanayam pala ng mayamang lalaki, walang iba kung hindi si Elizabeth. Kung kaya naman ay ganun na lang ang naging reaksyon ni Julio sa kanya. Okay. Sorry. You are hired. Biglang banggit ni Julio na tila muli na namang nabihag ng mga titig ni Elizabeth at wala nang pasikot-sikot o ni isang tanong. Agad na itong hinire sa posisyong ina-applyan ng babaeng si Elizabeth. Wait, ha? I mean, talaga po? Pero sir, wala pa po kayong tinatanong sa... Gulat na reaksyon ni Elizabeth na siya namang pinutol ng salita ng mayamang lalaki. You heard me, Miss Mateos. I said, you are already hired. Don't ask more questions. Instead, fix your things already and begin your work starting tomorrow. You may go now. Ani pang muli ni Julio na may pagkabosi ang tono ng pananalita dahil baka hindi pa nga niya mapigilan ang kanyang sarili. Pero sa totoo lang, tuwang-tuwa nga siya nang mismong tadhana na ang gumagawa ng paraan para muli silang magkatagpo. Nang kagabi lang ay di niya makatulugan kakaisip at ngayon ay sa kanya pa magtatrabaho. Okay po sir, maraming salamat po . Hindi makapaniwalang sagot pa rin ni Elizabeth habang may pagtataka sa kanyang isipan. Akalain mo nga naman yon. What a fate! Tuwang banggit ni Julio nang tuluyan ng makalabas ng opisina niya si Elizabeth. Wait, is it even real? Maybe I'm just daydreaming o baka nag-hallucinate na ako. Nasisiraan na ata ako ng ulo.
Dagdag pa nga ni Julio at bahagyang sinampal ang sariling muka para matauhan. Nang ma-realize nga niyang totoo ang lahat ng nangyayari, ay halos hindi nga siya magkandamayaw, kakataluan sa galak ni hindi basta panaginip lang ang lahat ng mga nagaganap. Nang makalabas na nga si Elizabeth sa opisina ng lalaki, napakamot na nga lamang siya ng ulo niya habang iniisip ang weird na ikinilos ng lalaki na pagpasok pa lang sa pinto ay parang nakakatakot na kung magsalita ng diretsahan sa kanya. Tapos, bigla na lang natahimik at natulalang nakatitig lang sa kanya. Sabay sinabing, hired na siya kaagad. Anong meron dun? Teka, type ba niya ako? Diyos, filingera. Pagbibirong sabi ni Elizabeth sa sarili habang may ngiting tagumpay sa kanyang muka. Samantala napawi naman ang ngiti niya nang biglang sumagi sa kanyang isipan kung paanong nalaman ng lalaki ang pangalan niya. Gayong hindi pa naman nito nasisilayan ang pangalan niya dahil sa pagkakataong kausap siya nito. Hawak pa niya ang resume niya at hindi pa naman siya nakakapagpakilala. Baka naman kasi na-review na niya ang portfolio mo bago pa man ang interview na yon. Siyempre Elizabeth, boss yun eh. Malamang i-check niya ang pangalan at background ng magiging tauhan niya, diba? Parang di ka naman pinag-grade 2. Sabi pa nga ni Elizabeth sa sarili. Paalala pa nga ni Elizabeth sa kanyang sarili para kontrahin ang walang kakwenta-kwentang ideya na naiisip niya na baka nga type siya ng boss niya. Napasapo na nga lamang siya sa noo. Dagdag pa nga niya, sa sarili ay huwag mag-assume ng mga bagay-bagay na masyadong too good to be true. Ika nga, lalo na at kung ito ay musika sa isang tao kagaya ng araw ni Julio na magiging boss niya nga lang naman. Yun, ang mga naisipan nga ni Elizabeth habang binabaybay ang daan, papalabas ng gusali. Gayunpaman, di pa rin maalis sa isipan niya na magdalawang isip pa rin patungkol sa bagay na yon at makapag-assume kahit kaunti, kahit na imposible naman yung mangyari. Gayong sa totoo lang ay kaya alam ni Julio ang pangalan niya ay dahil sa kagabi pa man ay laman na nga siya ng isipan nito at kahit pa nga hindi siya pumunta roon para mag-apply, ay magkukrus pa rin ang landas nila. Dahil sadyang nakatali na si Julio sa pagkakabihag sa kanya, kung kaya't hanap-hanap lagi ng lalaki ang kanyang presensya. Sa kabilang banda naman, ay ang naiwan na nakatulala pa rin na si Julio na di malaman ang nararamdaman nang muling makasalamuha ang babaeng kinasasabikan niya na ngayon nga magtatrabaho na bilang sekretarya niya. Halos lunukin niya lahat ng mga sinabi niya kanina sa babae ng bigla at agad niya itong pagsungitan at pinakitaan ng ugali niya ng pagiging bossy. Nang makita pala niya na si Elizabeth yon, tiklop siya at tila sabik na makitang muli ang babae. Halos di na nga maipinta ang labis na sayang nakaukit sa mukha ni Julio. At tila excited pa nga na sumapit na kaagad ang bukas para muli na nga niyang makita ang babae. Gayunpaman may galak man sa damdamin ni Julio ay hindi niya pa rin maiwasang makaramdam ng tila pagbabago at bahagyang matakot sa posibilidad na baka nahuhulog na nga siya sa babae. Nakasanayan na rin kasi niya na maging mapag-isa na lamang sa buhay at walang ibang inatupag kundi ang sarili niya, ang anak at ang kumpanya. Na iba ang pananaw nga niya sa larangan ng pag-ibig, buhat nang iwan siya ng nag-iisang babaeng minahal niya, kung kaya't ganun na lamang para sa kanya ang manibago sa bigla ang nararamdaman niya sa kasalukuyan. Ang lahat ay nagiba nang makilala niya si Elizabeth. Dati-rati kasi ay nawalan nga siya ng ganang maghanap ng babaeng mamahalin o makakatuwang sa buhay, buhat nang namaalam na ang babaeng dapat ay pakakasalan niya, na siya rin sanang ina ng anak niya. Matagal-tagal ding nagluksa si Julio at inakala pa niyang malabo na para sa kanya ang umibig pang muli dahil sa lalim ng sakit na tinamo niya mula sa pangungulila sa yumao niyang fiancé. Ngunit sa isang iglap,
Sa isang gabing nabihag ang mga paningin niya ng isang dilag, ay di niya akalaing yun na pala ang simula ng muli niyang pagbukas ng kanyang puso para sa panibagong pag-ibig. Gabi na at tila di makatulog na naman itong si Julio. Katulad nung unang gabi matapos niyang unang makita si Elizabeth sa Boracay. Tila nahihibang na naman siya sa kaiisip sa larawan ng babae at sobrang excited na sumapit na kaagad ang bukas para makita na nga niya ito. At mula nun araw-araw na nga niya itong makikita. Habang sa kabilang dako naman, si Elizabeth na hindi rin magkanda o gaga sa kakaayos ng mga gamit na dadalhin at kakailanganin niya sa bago niyang trabaho at magiging opisina. Excited na kinakabahan si Elizabeth dahil sa tagal na nga niyang namahinga sa pagtatrabaho sa mga malalaking kumpanya simula noong nagkaroon na nga siya ng anak. Ay ngayon na lamang siya muling tatapak sa lupa sa ganoong larangan na matagal na panahon na rin niyang kinagisnan. Paniguradong mangangapa na naman ako nito sa mga dapat kong gawin. Pero sige lang, for the go na lang ang first dahil poor tayo at kailangan na kumayod ng bonggang-bongga. Hay buhay, mainam na lang talaga at ang ganda-ganda ko pa rin kaya fresh pa rin kahit stress out na sa life. Diyos ko po, bulalas nga ni Elizabeth na tila kinakausap ang sarili habang nagliligpit ng mga gamit niya para bukas. Unang araw pa lang sa trabaho ay tila pinagsusungitan na naman siya ng boss niyang si Julio. Nang unang araw nga doon ni Elizabeth, alas 4 pa lang ng umaga, nandun na nga si Julio dahil sobrang excited nga niya kaya napaaga siya ng gising at nagpahatid nga rin siya ng maaga sa driver. Napailing na nga lamang siya dahil nasisiraan na nga siya ata ng ulo. Samantala, alas 6 naman ang pumasok si Elizabeth dahil excited din ito. Nakita nga ni Julio si Elizabeth na papasok ng opisina na nakasuot nga ng magandang dress. Hapit na hapit nga ito sa kanyang katawan kaya kitang-kita ang hubog nito. Kuminang tuloy ang mga mata ni Julio. Pero ang inakto niya kay Elizabeth, Miss Mateos, please come here. Pinapasok niya si Elizabeth sa kanyang opisina. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa. Next time, huwag kang magsuot ng ganyan. Masyadong hapit sa katawan mo. At yung suot mo, malayong above the knee. Dapat hanggang tuhod. Sabi nga nito na ipinagtaka naman ni Elizabeth. Ganon din si Julio sa kanyang sarili. Ayaw kasi ni Julio na may mga ibang lalaking makatingin kay Elizabeth. Lalo na at bagay na bagay nga nito ang kanyang dress na suot. Sa isip-isip niya, akin ka lang Elizabeth. Samantala, nagtataka naman si Elizabeth sa inaakto ng kanyang boss. Pero sagot nga nito nang hindi niya namamalayan, sir, galing lang po tong ukay-ukay eh. Konti lang po kasi ang budget ko kaya po siguro medyo above din itong suot ko. Mahal na po kasi yung iba eh. Tsaka, mumurahin lang po yung kaya ko. Sabi nga nito sa lalaki. Saglit na napaisip si Julio. Okay, fine. Maya-maya pagkatapos ng opisina, samahan mo ko, may pupuntahan tayo. Sabi nga ni Julio kay Elizabeth na ipinagtaka na naman ng babae pero binalewala na nga lamang niya. Hindi tuloy malaman ni Elizabeth kung dapat ba siyang kabahan, matuwa, matawa, ma-excite o chill lang dahil sa ipinapakita na namang ugali ng boss niya na kala mo'y bipolar. Ibig ko nang mataas ang nerbiyos sa'yo. Bipolar ka ba, sir? Pabirong ekspresyon nga ni Elizabeth para kay Julio sa loob lamang ng isipan. Maya-maya pa nga, nagsalita na nga si Julio at personal na ipinaliwanag sa kanyang mga dapat niyang gawin bilang sekretarya niya. Miss Elizabeth, ito ang mga dapat mong gawin at tandaan. Unang-una sa lahat, dapat parati ka lang tumabi sa akin. Napakunot na si Elizabeth. Po? As in, parati po akong nakatabi sa inyo? Pero paano po kapag may mga kailangan kayong puntahan na hindi niyo naman po ako kailangan? Nope, parati kitang kailangan. Yan ang tatandaan mo. I need you, Elizabeth.
Tila masuyong sabi ni Julio sa kanya na ikinabilis ng kabog ng dibdib ni Elizabeth. Bakit pa parang ang weird talaga ng boss niya? Paiba-iba ng mood, tsaka may biglaan na lang sinasabi na para bang bumabanat. Pero sagot na nga lamang niya, sige po sir, noted. Pero sana po sa mga pagkakataong yun talagang kailangan niyo ko para sa trabaho. Mariing sabi nga niya. Pinaliwanag pa nga ni Julio ang ibang mga dapat niyang gawin, mga dokumentong dapat niyang i-check, mga schedules na dapat niyang kabisaduhin, at kung ano-ano pa. Si Julio pa nga rin mismo ang sumama kay Elizabeth para ipakita ang magiging opisina niya, na siyang sakop lang ng loob ng opisina niya. Ang totoo ay hindi naman talaga ito dati na nakapwesto roon. Pinasadya lamang ni Julio na ipalipat na ito roon para mas maging malapit lang ito sa kanya at madali lang niya itong matatawagan at makikita palagi sa oras ng trabaho nila. Abay tinotoo nga ang sinabi nito na dapat parati lang nasa tabi niya si Elizabeth. Matapos nga ang pagkahaba-habang diskusyon at ang mga nakaw na sulyap ni Julio kay Elizabeth, sa wakas nagsimula na nga rin sa trabaho ang babae at maayos naman ang naging takbo ng karera niya sa kumpanya ni Julio. Lingid sa kaalaman ni Elizabeth, si Julio parati siyang palihim na sinusulyapan ng tingin sa tuwing busy siya sa mga trabahong ibinibigay sa kanya. Isang araw nga, nagkaroon ng team building ang kumpanya nila kung saan imbitado ang lahat ng empleyado sa private resort ni Julio na siya namang balak niya na sana sabay na ring ipagdiwang ang kaarawan niya sa pamamagitan ng pag-treat sa mga tauhan niya. Na mananatiling bayad pa rin ang isang araw na hindi nila pagpasok sa kumpanya. Miss Mateos, you should be there at the party tonight, ani ni Julio, sa babae na tila inuutusan ito na dumalo sa piging sa gabi na kanyang kaarawan. Sorry sir, baka hindi po kasi ako makapunta eh. May emergency po ako, pasensya na po ah. Pero heto po, simpleng regalo lang po para sa kaarawan niyo. Happy birthday po. Nahihiyang pagbati at paghingi ng paumanhin ni Elizabeth sa kanyang amo dahil sa hindi siya makakapunta sa pa-birthday party nito dahil syempre sa nangangailangang anak niya. Ganun ba? Well, it's okay. Maraming salamat sa gift. Maikling tugon naman ni Julio na may halong lungkot dahil sa hindi makakadalo sa Elizabeth. Ang tunay nga niyan ay pinahanda niya talaga ang malaking selebrasyon na yon para na rin sana kay Elizabeth. Naninibago naman siya sa mga nagiging desisyon niya ngayon sa buhay at mga ginagawa niya nang dahil sa babae ay mariin pa rin niyang ipinupush para lang mapansin ni Elizabeth. Kaya naman ganun na lang ang pagka-disappoint niya nang bigla na lamang ay sabihin ng babae na hindi siya makakapunta sa nasabing selebrasyon. Walang choice si Julio kundi tanggapin at hayaan na lang na wag dumalo sa selebrasyon niya ang babae. Batid niya kasing hindi lang naman sa trabaho nito umiikot ang mundo niya at may mga iba pang bagay na kinakailangan siyang pagtuunan ng atensyon na kung saan nga ay kabilang ang anak nitong si Harold. Nung birthday party nga niya, napakasaya nga ng mga empleyado niya sa inorganize nilang party. Pero parang may kulang nga kay Julio, parang hindi siya masaya. Hanggang sa pumatak na nga ang gabi. Nagsisiuwian na nga ang ibang mga bisita, samantalang siya parang may hinihintay pa rin. Sabi pa nga ng isang kaibigan niya, Julio, hindi ka pa ba aalis? Nag-aayos na sila. Tinatanggal na nila yung mga dekorasyon. Bakit parang may hinihintay ka pa rin? Nagtatakang tanong nga ng kaibigan niya. Hindi nga siya nakapagsalita. Mauna na kayo, para kasing hindi ko pa feel umuwi eh. O sige pero mag-ingat ka. Birthday na birthday mo pa naman. Sabi nga ng isa sa mga kaibigan niyang inimbitahan. Hindi alam ni Julio kung bakit nanatili pa rin siyang nakaupo doon. Habang pinagmamasdan ang mga dekorasyon na unti-unti na ngang tinatanggal ng mga staff na andoon. Nang biglang, nakita nga niyang isang babae na nagmamadali na tumatakbo papasok ng venue.
Hinihingal nga ito, walang iba kundi si Elizabeth. Kahit pala sinabi nito na hindi siya makakadalo, ginawa pa rin niya ang best niya para makahabol. Sabi nga nito habang hinihingal, "Sir, pasensya na po ah. Katatapos lang po kasi nung emergency na pinuntahan ko. Susubukan ko po sanang makahabol pero wala na po pala akong nadatnan. Pasensya na po." Nakayukong paghingin nga ng tawad ni Elizabeth. Napangiti nga si Julio. Tila pinahalagahan ni Elizabeth ang kanyang espesyal na araw. Hindi pa naman uli ang lahat ah. Mabuti na nga lang at hindi pa ako maalis. Parang nararamdaman ko kasing may hahabol pa eh. Nag-aayos na kasi sila dito. Sabay nagpalingalinga nga ang dalawa. Hindi na komportableng mag-usap dito. Tutal, hindi ka naman nakapunta ng mas maaga. Labas na lang tayo? Biglang aya ni Julio kay Elizabeth na ipinagtaka naman ng babae. Ho? Lalabas tayo? Sino naman po makakasama? Kinakabahang tanong niya. Tayo lang. Ikaw at saka ako lang po? Pag-uulit na naman ng babae. Yes, bawal ba? Tanong nga ni Julio pero napailing na nga lamang si Elizabeth. Wala naman sigurong mali siya kung lalabas silang dalawa. Total birthday naman ng boss niya. Sige po, pero saan naman po tayo pupunta ng gantong oras? Basta sumama ka sa akin. Sabi nga sa kanya ni Julio na ipinagtaka ni Elizabeth. Nagpunta na nga sila sa parking lot at sumakay na nga sa kotse ni Julio at nagpunta nga sila ng Antipolo. Nagtataka nga si Elizabeth at naiisip nga ng malikot niyang utak. Diyos ko po, baka kung saan ako dalhin ni sir. Kailangan pa ako ng anak ko eh. Kahit naman ang pagkakakilala ko sa kanya mabait siya, baka naman pinagnanasaan niya ako. Sabi pa nga ng pili ang babae, napahiling na nga lamang siya. Hanggat sa makalipas ang ilang minuto, nakarating na nga sila sa wakas sa Cloud9 Restaurant sa Antipolo, kung saan maganda nga ang view at magandang mag-relax. Nagulat pa nga si Elizabeth nang pababa na nga siya ng sasakyan. Biglang hinawakan nga ni Julio ang kanyang kamay at hinila nga siya papasok. Nang makita nga ng babae ang overlooking na view. Wow! Ang ganda naman po pala dito. Kaya naman po pala gustong-gusto niyong tumambay dito. Yes, kapag marami akong iniisip, kapag marami akong problema, dito lang ang takbuhan ko. Let's eat? Yaya nga ni Julio kay Elizabeth na kanina pa gutom na gutom. Natawa na nga lamang sila. Dahil lang tiyan na nga mismo ni Elizabeth ang sumagot dahil tumunog na nga ito. Inenjoy nga nila ang gabing yun. Nagtataka naman si Elizabeth kung bakit naglaan pa ng oras ang kanyang Sir Julio para lamang makapag-celebrate silang magkasama. Pero imbes na mag-isip ng mag-isip, ginugol na nga lamang nila ang oras doon para makapag-usap at enjoyin ang moment at view. Para nga silang normal na magkaibigan na nasa isang date. Mas gumagaan tuloy ang loob ni Elizabeth sa kanyang boss na ang dating pagkakakilala niya, masungit and cold-hearted. Pero habang mas tumatagal, mas nagiging curious nga si Julio kay Elizabeth kung ano pa ba ang mas ibang pinagkakaabalahan nito na talaga namang busy-busy siya sa personal na buhay niya. Mahigit 1 buwan na kasing nagtatrabaho si Elizabeth sa kumpanya. Madalas, nagmamadali nga itong umuwi na para bang parating may hinahabol. Pero kahit na ganoon masaya siya dahil unti-unti na rin naman silang nagiging komportable sa isa't isa kahit na nga parang may wall pa rin sa pagitan nila. Samantala masaya naman si Elizabeth dahil kahit papaano ay nakakaipon na nga siya para sa anak. Dahil may kalakihan din ang sahod niya sa kasalukuyan ng trabaho. Kaso lang, isang araw ay halos gumuho ang mundo ni Elizabeth nang bigla na namang dalhin sa ospital ang kanyang anak at kinakailangang maoperahan as soon as possible. Napamura na nga lamang si Elizabeth. Bakit naman ngayon pa? Hindi pa sasapat ang pera ko. Wala naman akong ibang malalapitan para sa anak ko. Diyos ko, bakit naman ganito? Kung kailan sana nakakabangon na kami. Umiiyak na tanong ni Elizabeth sa hangin
nang dahil sa labis na bigat ng kanyang nararamdaman. Naisip ni Elizabeth ang boss niya. Wala naman din siyang ibang kakalala na malalapitan na may mabuting loob para pakinggan ang problema niya at maaaring tumulong sa kanya sa sitwasyon niya at kasalukuyan na mga pangangailangan para sa anak niya. Kaya naman naisip ng babae, what if humingi kaya ako ng tulong kay sir? Pero paano? Anong sasabihin ko? Hindi naman niya alam na may anak ako at baka isipin lang niya na manggagancho ako para manghiram ng ganong kalaking halaga ng pera. Pero saan ko naman ba kasi pupulutin yun? 3 milyon? Anong gagawin ko? Tanong ni Elizabeth sa kapatid niya. Sa katuluyan nang bumigay ang mga luha sa kanyang mga mata. Harold, anak ko! Sambit pa ni Elizabeth habang iniisip ang kaawa-awang anak. Magdamag na hindi nakatulog si Elizabeth, kababantay sa anak at kakaisip ng solusyon para sa problemang kinakaharap niya. Kinabukasan, lutang man ang isip niya'y pumasok pero buo na ang loob niya sa gagawin. Hihingi siya ng tulong sa boss niyang si Julio. Siguro naman, maiintindihan siya ng boss niya. Sa pagdaan ng mga araw, naging close na rin naman niya. Pagkarating niya sa ospital ng amo, ay agad niyang sinabi rito na manghihiram siya. Sir, nakakahiyaman po, pero kakapalan ko na yung mukha ko. Nakayukong bungad nga niya kay Julio habang nasa opisina nga sila. Nagtataka naman si Julio dahil hindi nga muna siya dinediretso ng babae at kung ano-ano pa nga ang sinesegue. Kaya naman kumunot noo siya. Ano ba yon? Ano bang kailangan mo? At bakit parang problemado ka, Elizabeth? Nag-aalalang tanong nga ni Julio. Manghihiram po sana ako ng 3 milyong piso. Hindi na nga niya binanggit pa ang patungkol sa anak dahil sa ayaw niyang isipin ng boss niya na maaaring hindi niya ito mabayaran dahil malulubog lamang siya sa utang sa pagpapagamot sa anak niya. Kaya naman, kailangan po kasi ng kapatid ko para sa pag-aaral niya sa ibang bansa. Mabigat man sa loob ni Elizabeth na magsinungaling sa mayamang lalaki pero wala siyang choice. Kinapalan na nga niyang pagmumuka at nilunok ang pride dahil buhay na nga ng anak niya ang nakasalalay at lahat ng ina kayang gawin ang lahat para sa anak. What if pahiramin nga kita, but in one condition. Pag pumayag ka, you will no longer have to pay me back. Ani naman ni Julio na seryosong-seryoso ang tono ng pananalita. Ano po yun? Willing po ako. Basta't mapagbibigyan niyo lang po ako sa kailangan ko. Kahit na ano po gagawin ko. Desperadong tugon naman ni Elizabeth. I'll only ask you for just 1 week with me. Ani pa nga ng lalaki. Napakunot noo si Elizabeth. Ha? 1 week? Ano pong ibig niyong sabihin? Nalilitong tanong naman ni Elizabeth. Simple lang. Sa loob ng 1 linggo. Sasayaw ka lang para sa akin. Katulad ng ginawa mo noon sa Boracay nang nag-perform ka sa isang event. I'll give you a total of 7 million pesos, which is 1 milyon ang bawat araw na gagawin mo yon para sa akin. You don't have to pay me back. You just have to give me your whole 1 week. Mahabang paliwanag ng lalaki kay Elizabeth na siya namang ikinagulat ng babae na halos malaglag na mula sa kinauupuan niya. Nang ipaliwanag pa nga ni Julio ang tungkol sa nangyari sa Boracay noon at deretsahang sinabi pa nga nito, the first time I saw you dance with those fire, never ka nang nawala sa isip ko and the next thing I knew, nag-a-apply ka na bilang sekretary ko. Hindi naman na dinetalye pa ni Julio ang mga sinabi niya. Gusto sanang mag-isip ng mas malalim ng babae pero ayaw naman niyang mag-assume. Yun ang pinangako niya sa kanyang sarili. Not unless sinabi ng deretsahan sa kanya ng isang lalaki. Lalo pang nagulat si Elizabeth na di halos akalain na may ganoon palang naiisip ang boss niya para sa kanya na tila hindi ikinapanapanapanatag ng loob ni Elizabeth sa mga sandaling yun. Pero ano pa nga ba ang magagawa niya ngayong buhay na nga ng anak niya at nasa bingit na nga ito
ng kamatayan para isipin pa ang sarili niya. Sige po, kahit na anong ipagawa niyo sa akin, deal. Matipid na tugon ni Elizabeth habang diretsong nakatingin sa mga mata ni Julio na nangungusap. Mas pinili nga ni Elizabeth na lunukin na lamang ang pride niya alang-alang sa anak. Kahit na sa totoo lang, kinakabahan nga siya at natatakot sa maaaring mangyari. Tuwing umaga, nagtatrabaho si Elizabeth bilang sekretarya ng boss niyang si Julio. Habang sa gabi naman, sumasayaw siya para dito. Weird man. Kung pakikinggan at iisipin, pero ayaw na niyang mag-isip pa ng sobrang lalim dahil ang mahalaga ngayon ay ang anak niya. Ang buong akala nga ni Elizabeth nung una, higit pa sa pagsayaw ang gusto ng boss niya mula sa kanya. Kaya naman sobra ang kaba at pagdarasal niya. Dahil para sa kanya, tila gawain o desire ito ng isang pervert o taong may labis na pagkakahumaling para sa isang tao na sa sitwasyong yon ay parang siya. Kaya naman, noong pangatlong araw niya sa pagsasayaw sa lalaking boss, ay unti-unti na nga ring napapanatag ang loob niya na tanging yun lang ang gusto nitong gawin para sa kanya. Tila may respeto naman pala ito sa kanya. Hindi man lubos maunawaan ni Elizabeth ang dahilan ng lalaki na para sa kanya ay tila sadyang isang pleasure lamang para sa boss. Hindi na nga niya inisip at binusisi ang dahilan. Basta't ang mahalaga para sa kanya ay ang mga bagay na tanging yun lang ang hinihingi ng amo niya bilang kapalit na pambayad ng operasyon ng anak. Sa unang araw nga ng deal nila na dapat sayawan nga ng babae si Julio, nagpunta nga sila sa penthouse nito. Namangha pa nga ang babae dahil sobrang ganda ng condominium ng lalaki at overlooking pa nga. Sino ba naman ang hindi gaganahan pag-uwi ng babae dito, 'di ba? Napailing na nga lamang siya sa pag-overthink niya na pang-ilan na kaya siyang babaeng nadala dito ng lalaki. Parenteng nakaupo nga lamang siya sa sofa at tinitignan nga ang kalawakan dahil puro glass nga ang nasa harapan niya. Nakikita rin niya ang mga bituin at ang city lights. Manghang-mangha nga siya nang bigla siyang naistorbo. Nakita nga niyang nakapagpalit na nga ng pambahay ang lalaki. Naka-boxer shorts nga lang ito at naka-t-shirt. Napalunok na nga lamang si Elizabeth. Sobra nga ang kabog ng dibdib niya. Heto na ata to. After years na maging surrogate mother siya. Parang may aangkin na ata sa kanya. Sa katunayan nga, masasabi nga niyang isa pa rin siyang birhen dahil wala pa naman talaga siyang nakatalik ulit. Pagkatapos nga niyang maging surrogate mother, hindi naman niya ipinagbuntis ang kambal dahil may nakatalik siya, kundi dahil may itinurok sa kanya. So technically, virgin pa siya. Papalapit nga ng papalapit sa kanya si Julio habang titig na titig nga sa kanya. Nang sobrang lapit na nga nito sa kanya at ang labi nga niya ay halos nasa pisngi na ni Elizabeth, bigla na nga lamang nasambit ng babae. Sir, wag po, virgin pa po ko. Sabay nakayakap pa nga ito sa kanyang dibdib. Narinig naman niya ang bahagyang pagtawa ni Julio. Silly, ano sa tingin mo ipapagawa ko sa'yo? Bulong nga nito, kaya ramdam nga ni Elizabeth ang init ng hininga ng lalaki dahil nga sinabi nga niya yun na malapit ang labi nito sa kanyang tenga. Amoy na amoy pa nga nito ang manly na pabango ni Julio. Parang siya pa ata ang naaakit. Nang biglang sabi ng lalaki, "Just start dancing." Yun lang ang gusto kong makita ngayon. Gusto kong makita muli ang nakita ko na pagsasayaw mo sa Boracay. Just pretend na may fire dahil ayokong masunog ang aking kondo. Napatawa na nga lamang ito. Sobrang kabog ng dibdib ni Elizabeth dahil akala niya ay kung ano na nga ang ipapagawa sa kanya ng lalaki. Sinimulan nga niyang sayawan si Julio. Naiilang siya dahil titig nga na titig sa kanya ang lalaki na hindi niya mawari kung ano ba talaga ang gusto nitong mangyari. Bagkus na itawid naman ng maayos ang isang gabing yon na walang ginagawa na kahit na ano si Julio sa kanya
na siyang ipinagtaka naman niya. Pero nakahinga siya ng maluwag. Marespeto naman pala ito. Mabilis na lumipas ang mga araw. 5 araw na nga ni Elizabeth sa pagsasayaw. At sa pagkakataong yun nga, ay sa bahay na ni Julio siya dinala ng lalaki. At hindi sa kondo nito. Sakalang napag-alaman ni Elizabeth na may anak pala ang among lalaki. Nang maikwento ito sa kanya ni Julio habang nasa daan sila, I have a son. He just went home from US with his grandpa last 4 days kaya di kita dinala sa bahay. But now he's at his auntie's. Kaya sa amin tayo ngayong gabi. Kaya mas galingan mo ang pagsasayaw mo ngayon. Ani nga ni Julio. Biglang nakaramdam si Elizabeth ng pagkakilabot pero pinilit niyang ikalma ang sarili niya at ang utak niya na nagsisimula na namang maglikot sa pag-iisip ng kung ano-ano. Don't worry, wala akong asawa o girlfriend. Kaya wala kang ginagawang masama kung sakali man na yun ang iniisip mo. Dagdag pa nga ni Julio. Nang mapansing tila hindi mapakali si Elizabeth, tumango na nga lamang si Elizabeth bilang pagsang-ayon saka ibinaling muli ang tingin sa labas ng sasakyan. Tahimik lang siya sa buong biyahe hanggang sa tuluyan na nga silang makarating sa malaking bahay ni Julio na talaga namang malamansyon. Habang paakyat si Elizabeth sa silid ni Julio, ay aksidente niyang nailaglag ang litrato ng anak ng amo na agad naman niyang pinulot. Halos manghina ang mga tuhod ni Elizabeth nang makitang kamukhang-kamukha ng anak niya ang batang nasa litrato. Habang inaayos niya ang litrato ng dahan-dahan, ay biglang nagsalita si Julio na noon ay naghahanda ng pagkain nila. Ah, that's my son, Calix. You know, he's a miracle to me and his mom. Kasi hindi mismo ang mommy niya ang nagdala sa kanya. We had the surrogate mother hired before para ipagbuntis siya due to health issues of her mom. Pogi ba? Siyempre, I'm his dad. Pagyayabang pa nga na biro ni Julio. Samantalang si Elizabeth naman na napagtanto na ang problemang kaharapin niya mula sa puntong yun, naluluhang tinitigan ang mukha ng batang nasa litrato. Halo-halo ang emosyong nararamdaman niya sa mga sandaling yun, lalo pa at nasa teritoryo siya ngayon ng ama ng anak niya na matagal na nga niyang kinatatakutang makasalumuha, lalo na ng anak niyang si Harold. Nang mapansin nga niya na parang nag-iba ang mood ng babae, tanong nga ng lalaki sa kanya, Are you okay? Bakit parang namumutla ka ata dyan? Ani pang muli ni Julio nang mapansin ang pressure na nasa mukha ni Elizabeth. Ah, wala po sir. Ayos lang ako. Tipid na sagot ni Elizabeth na halos mautal-utal na pero sinubukan nga niyang best niya para hindi siya mahalata. Dahil sa natuklasan ni Elizabeth, hindi siya maayos na nakapagsayaw at tila lutang ang isipang halos di makausap ng matino si Julio. Kaya naman minabuti na muna ni Julio na pagpahingahin na nga lamang ng gabing yon si Elizabeth at samahan siyang manood ng video clip ng anak na si Calix. Dahil iniisip nito na baka pagod na pagod lang si Elizabeth. Masayang-masayang nanunood si Julio kasama si Elizabeth habang nakaupo sa sofa. Natutuwa naman ang babae na makita ang ganong side ni Julio na kung saan nga ay naisip niyang naging mabuting ama rin ito sa kakambal ng anak niyang napawalay sa kanya. Bigla na lang siya naluha nang maisip niyang sana ay kasing rangya ng buhay ni Calix ang natamasa rin ni Harold at hindi na kinakailangan pa na dumanas ng hirap kundi lang siya naging makasarili noon. Mas napaluha pa nga siya nang maisip ang isa pang kakambal na kinasasabikan na nga niyang mahagkan muli na ngayon nga ay hindi man lang niya magawang matawag na anak dahil sa nangyaring sitwasyon. Halos mangiyak-ngiyak nga si Elizabeth nang hindi naiisip kung anong maaaring isipin ni Julio. Hey, bakit ka umiiyak? May nasabi o nagawa ba akong masama? May masakit pa sa'yo?
May nangyari ba sa'yo? Pag-aalalang tanong ni Julio sa biglang pagtangis o paghagulgol ni Elizabeth. Wala. Pagod lang ako. Pagsisinungaling na tugon naman ni Elizabeth at muling nagpatuloy sa pag-iyak. Shh! Calm down. Pagod ka ba? Pagkasabi nga nun, inihiga ng lalaki ang ulo ni Elizabeth sa kanyang shoulder para nga kahit papaano maramdaman ito ang comfort sa pag-iyak. Hindi naman masyadong pinag-isipan ng malalim yon ni Julio dahil alam naman niya na kapag napapagod ang isang tao, bigla-bigla na nga lamang talagang umiiyak. Yun nga ang naisip niya sa nangyayari ngayon kay Elizabeth. Shh! Huwag ka nang mag-alala. Pwede ka nang magpahinga. I'm sorry. I'm sorry kung this past few days pinagod kita sa pag-utos ko sa iyong pagsayaw. Kahit na buong araw ka nang nagtatrabaho. Pagkatapos nga niyang aluin ng babae, pinunasan nga nito ang luha ni Elizabeth gamit ang hinalaki ng kaniyang kamay. Pagkatapos noon, ay hindi na nga napigilan ni Julio ang sarili dahil sobrang lapit na nga ng tungki ng kanilang mga ilong kaya hinalikan na nga lamang nito ang babae habang hinahagod ang likuran ni Elizabeth para mapatahan. Hindi naman namalaya ni Elizabeth na tumugon pala siya sa isang mainit na halik na ibinigay sa kanya ni Julio. Tila nakaramdam naman ng kung ano si Elizabeth na parang tumalo ng puso niya sa ginawa ng lalaking ama pala ng kakambal ng pinagbuntis niya na masasabi na rin niyang anak niya. Kinaumagahan, nagising na lang si Elizabeth na wala na roon si Julio. Nakatulog pala siya dahil sa pagod sa pag-iyak. Nabasa na lang niya ang text nito na sinabing papunta siya ngayon sa Hearts Hospital para sunduin ang anak na pina-check up ng kanyang tita at dadalhin sa bahay para raw ipakilala sa kanya. Napangiti naman si Elizabeth sa ideyang yun na sa wakas makikilala na nga niya si Calix na kapatid ni Harold, kakambal ni Harold. Naagad naman ding nabura nang mapagtanto nga niya na doon nga rin nakakonfine at nagpapagaling pala ngayon ang anak niyang si Harold. Kaya naman, dali-dali siyang nag-ayos ng sarili at mabilis na nagtungo sa ospital sa pag-asang hindi sana magkatagpo si Julio at ang anak niya. Nasa hallway na nga si Julio para sunduin ang anak na si Calix sa tita nito. Nang biglang nahagip ng paningin niya, ang isang batang lalaking nakahiga sa gilid ng isang silid sa sandaling pumasok ang doktor at aksidente niyang nakita ang batang tila kamukhang kamukha ng anak niya. Para bang may kung anong nagtulak sa kanya para muling buksan ang pinto ng silid at pumasok. Nagtataka ang doktor at ang nurse na kasama nito na siya ring tita ng batang nakahiga na walang iba kundi si Harold. Sa pagpasok ni Julio na siya palang nagmamay-ari ng buong ospital na yon. Dahan-dahang lumapit si Julio sa batang pasyente at tinanong kung sino yon at bakit kamukhang kamukha ni Calix. Ate? Ani ng nurse na si Tina nang bigla ring sumulpot si Elizabeth sa eksena na tila naghahabol pa ng hininga niya. Natigilan si Elizabeth at Julio sa mga sandaling yon nang biglang ang naglalakad na si Calix. Kasama ang tiyahin niya ay nakita ang amang si Julio, kung kaya't dali-dali rin itong pumasok sa loob ng silid hanggang sa maging siya. Nagulat din sa nakitang bata na kamukhang kamukha niya. Dad, what is going on here? Tanong ng batang si Calix sa ama. Elizabeth, sino siya? Bakit kamukhang kamukha niya ang anak ko? At ano mo ang batang to? Sunod-sunod na tanong ni Julio sa babae na litong-lito sa mga pagkakataong to. I'm sorry, pero pwede bang sa labas na lang tayo mag-usap? Huwag muna rito at baka magising si Harold. Kagagaling lang niya sa operasyon, kaya baka pag nalaman niya ang mga to, baka ikasama pa ng kalagayan niya. Please, I will explain everything, pati na rin sa'yo. Calix. Pagpapaliwanag ni Elizabeth na muntik pang matawag na anak, ang kambal ni Harold dala ng bugso ng damdamin at pagkasabik dito. Saglit na ipinahatid na muna ni Julio ang anak sa tita niya para magkausap muna silang dalawa ni Elizabeth.
Ito na nga ba ang kinatatakutan ko? Patawad anak. Pulong ni Elizabeth sa isipan niya, habang pahabol pang tinignan ng anak bago tuluyang lumabas ang silid. Hindi ko alam kung saan at paano ko sisimulan ang paghingi sa iyo ng tawad, Sir Julio. Ako yung tinutukoy mong surrogate mother na kinuha niyo noon para sa pagdadalang tao ng anak niyo. At ang totoo niyan, anak mo si Harold. Kambal siya ni Calix. Napamahal na ako sa kanila noon pa mang ipinagbubuntis ko sila. Batid kong hindi sila sa akin nagmula at pawang kasunduan lang ang lahat. Pero di ko sinasadyang mahulog ang loob ko sa pagiging ina sa kanila. Sa labis na pagmamahal ko at takot na mawawalay din sila sa akin sa oras na iniluwal ko na sila. Nang malaman kong isa lang ang inaasahan niyong anak mula sa pagbubuntis ko, kaya ako nagawang ilihim na dalawa pa lang nabuo sa loob ng sinapupunan ko. At iniwan ko sa akin para isa man lang sa kanila'y makasama ko pa. Alam kong ang laki ng kasalanan ko sa iyo at sa mga bata, lalo na kay Harold. I'm so sorry. But please, huwag mo nang kunin sa akin ang anak ko. Nasa iyo na si Calix. Mahal ko rin siya dahil galing din siya sa akin, pero si Harold, siya lang ang meron ako. Pakiusap, hayaan mo na lang kami. Nanginginig ang boses na pagpapaliwanag at pakiusap ni Elizabeth kay Julio. Hindi nga makapaniwala si Julio sa kanyang mga narinig. Do you have any idea kung anong problema ang ginawa mo? Sa tingin mo, ganon-ganon na lang lahat yon? Elizabeth, sino ka ba sa tingin mo para mag-decide sa bagay na wala ka namang karapatan in the first place? I do understand where you are coming from, pero para humantong ka pa sa bagay na yon, it's just so selfish of you. I'm so disappointed in you. Asahan mo, bukas na bukas din, na sa pangangalaga ko na si Harold. He's not even yours to begin with. At saka paano mo naiisip? Paano si Calix? Gusto mong mapasayo si Harold pero gusto mong hayaan lang si Calix? Galit na tugon ni Julio kay Elizabeth at saka iniwan ng babaeng umiiyak at hindi na muli pang pinakinggan ang paliwanag nito kahit na nag-iiyak nga siya sa harap ng lalaki. Tinutuong ang lahat ni Julio ang mga sinabi niya kay Elizabeth at ngayon, magdadalawang linggo nang nasa puder niya ang matagal nang nawalay na anak na si Harold. Masaya naman si Calix nang malamang may kambal pala siya. Ganon din si Harold. Subalit lagi pa rin niyang hinahanap si Elizabeth sa ama. Isang araw pa nga, habang nasa habag sila, Daddy, kailan po namin makikita si Mommy? Gustong-gusto na po namin siyang makasama ni Calix. Alam mo ba, Calix? Nung kasama ko si Mommy, parati din niya akong pinagluluto ng masasarap. Parati niya akong inaalagaan. Tapos love na love niya ako. 'Di ba gusto mo ring maranasan yun? Sabi mo, never ka pang nagkaroon ng Mommy. Pilitin mo naman si Daddy. Baling naman ito sa kanyang kakambal. Kaya naman niyog-yog na nga rin ni Calix, si Julio, at sabi nga nito, Dad, please give Mommy a second chance. Diba sabi nga nila, everyone deserves a second chance. Kahit na po iniwan niya ako sa inyo, mas gusto ko pa rin po siyang makasama. Sabi po kasi sa amin ni teacher, wag daw po naming paiiralin ng galit sa puso namin. Diba po, yun din po ang gusto ni Papa Jesus? Sabi naman this time ni Calix. Napatango naman si Julio. Matatalino talaga ang mga anak niya. Si Harold, napalaking mabuti ni Elizabeth. Mas lalo tuloy siyang namangha sa kanya. Nadudurog man ang puso ni Julio para kay Harold. Naaalala ang minsang pagsasakripisyo ni Elizabeth sa kanyang sariling dangal. May ligtas lamang ang bata. Isang araw, napagdesisyon na ni Julio na muling kausapin si Elizabeth at bigyan ito ng isa pang chance na makasama ang anak pati na ang kambal nitong si Calix. Na gustong-gusto na rin siyang makilala dahil sa mga kwento ng kambal nitong si Harold sa kanya. Naisip niya, naging mabuti namang ina si Elizabeth sa anak niya. At handa nga itong gawin ng lahat para sa bata kahit na sarili pa niya ang maging kapalit. Katulad ng minsang ginawa niya noon.
Natuwa naman si Elizabeth at tila hindi na nga niya inisip pa ang kapalit na hihingin sa kanya ng lalaki sa pagkakataong to. Basta't makasama niya lang ang 2 bata, ayos na sa kanya. Kaya naman nagulat nga siya sa sinabi ng lalaki, "Be my wife and satisfy my pleasure." Seryosong sabi ni Julio na sa mga pagkakataong yun ay tila sinusubukan lamang ang hangganan ng pagmamahal ni Elizabeth para sa mga anak niya. Pero sa totoo lang, may naramdaman nga siyang tuwa nang nalaman nga niyang gusto siyang mapangasawa ni Julio. Hindi niya alam kung dahil lang ba sa mga anak niya na makakasama na niya o dahil talaga namang ayaw lang niyang aminin na may nararamdaman na nga rin siya para kay Julio. Sagot na nga lamang ito, "Even if it means to be your slave, I will. Huwag mo lang ipagkait sa akin ng mga bata." Seryoso namang sagot ni Elizabeth sa kanya na siya namang ikinatuwa ni Julio. Samantala, mabilis na lumipas ang mga araw, weeks at buwan. Mag-iisang buwan na ngang nakatira si Elizabeth sa bahay ni Julio na ginagampanan ang pagiging ina sa 2 bata. Sa loob ng mga araw na yon, paunti-unti ay nagiging maayos na rin ang pakikitungo ni Elizabeth at Julio sa isa't isa na madalas nga ay binibiro pa ng mga bata. Kung kaya't ang 2 naman ay madalas na umaarting sweet sa isa't isa sa harap ng mga anak nila na hindi nila namamalayang nagiging totohanan na nga. Isang araw nga namasyal pa nga sila sa isang beach, kaya naman nakaharap sila ngayon sa bonfire habang nag-stargazing. Nangako kasi si Julio na sa day off nga niya, ipapasyal nga niyang mga kambal at syempre kasama si Elizabeth. Nung una, tahimik lamang sila habang nagmamasid nga sa langit. Nang biglang, may bulalakaw nga na dumaan. Tuwang-tuwa nga ang kambal at itinuro pa nga ang mga yon. Ang mga bata nga, pinagsaklop pa ang kanilang mga palad na animoy nagwi-wish at nakapikit pa nga ang mga mata. Masayang-masaya naman na nakatingin sina Julio at Elizabeth sa kanila. Nang biglang tanong nga ni Julio, "Calix and Harold, ano naman ang mga winish nyo?" Napahagik-gik ang mga bata at sabi nga ng mga to, "Ang wish po namin na sana po parati po tayong buo tsaka masaya. Kagaya po ngayon," sabi nga ni Harold. Samantalang si Calix naman, "My wish is I want you and Mom to love each other forever and ever." Seryosong sabi nga ni Calix na ikinatingin naman ni Julio at Elizabeth sa isa't isa. Dahil nga pinapamulhan na nga ang pisngi ng babae, napaiwas na nga lamang siya sa mapupungay na mga mata ni Julio na tila ba nagtatanong sa kanya ng kung ano. Nang biglang tanong naman ni Calix, "So, we have shared our wishes already. Kayo po, Mommy and Daddy. What are your wishes?" Tanong pa nga ng cute na bata. "Mauna na po kayo, Mami," pangungulit naman ni Harold. Ako? Ang wish ko, sana tuluyan na akong mapatawad sa mga kasinungalingan na nagawa ko. Sabi nga nito, sabay sinserong nakatingin kay Julio. Napangiti naman ang kambal. "How about you, Daddy?" Tanong naman ni Calix. "My wish? Ngayang sana, mahalin na ako pabalik ng babaeng mahal ko. Simula pa lang nung una ko siyang makita." Sinabi nga niya ito ng mata sa mata sa babae. Nag-iwas na nga lamang ng tingin si Elizabeth dahil pakaramdam niya sa kanya yon sinasabi ni Julio. Sa isip-isip niya, ibig sabihin ba nito, tuluyan na siyang napatawad ng lalaki at totohanan na nga ang meron sila ngayon? Nalilito nga siya. Pero hindi nga siya mapapagod na maghintay na dumating ang araw na yon dahil hindi na nga rin niya mapigilan ang sarili at aaminin na nga niya na tuluyan na nga talagang nahulog ang loob niya kay Julio. Kung pwede nga lang sana na maging ganito na nga lang sila forever gaya ng wish ni Harold. Yun din ay gugustuhin niya. Pagkatapos nga noon, niyakap at hinalikan ng kambal
sina Julio at Elizabeth. Nang biglang sabi naman ng pilyong mga bata, kayo po, dapat po mag-kiss din kayo, wag po kayong madaya. Sabi ng batang si Harold. Napangiti na nga lamang si Julio at hinalikan sa pisngi ang babae na ikinagulat naman ni Elizabeth. Daddy, wag po dyan, dito po oh, at turo nga ni Calix sa labi ng kanyang ina. Tatanggi pa sana ang babae at magsasalita at magdadahilan nang biglang hinalikan na nga siya ni Julio sa labi nito. Smack kiss lang naman dahil nakaharap nga ang mga bata. Napatalon at napapalakpak pa nga sina Calix at Harold. Napahagikgik pa ang dalawa na ikinatawa na nga lamang nilang lahat. Sobrang saya nga nang naging bakasyon nila. Dahil doon, tila naging mas maluwag na nga ang loob ng isa't isa. Samantala, naikasal na nga rin sina Elizabeth at Julio para maging legal na nga ang pagsasama nila. Na sinasabing alang-alang sa mga bata, gayon pa man hindi makukubli, ang katotohanan na yon ay buong puso ring gusto ni Julio dahil sa totoo lang ay noon pa man may nararamdaman na nga talaga siya kay Elizabeth at ito nga talaga ang gusto niyang makasama sa panghabang buhay. Sa paglipas ng panahon ng pagsasama nila, lalong lumalalim at sadyang hindi na nga nila maamin sa isa't isa ang nararamdaman. Pero dahil sa mahal niyang tunay si Elizabeth, pinaramdam na nga lamang nito sa kanya at pinakita na mahal nga niya ito. At umaasa na sana makita rin ng babae at matutunan nga rin niya itong mahalin ng totoo at ng kusa na walang halong pagpupumilit o pagpapanggap o pagdadahilan na dahil lang yun sa kambal. Di kalaunan nga nahanap din ni Elizabeth sa puso niya ang mahalin si Julio. Dati naman na talaga niya itong mahal, hindi lang talaga niya maamin. Ni minsan, hindi naman kasi pinaramdam sa kanya ni Julio. Naalipin nga lang niya ito gaya nga nang sinabi nito noong galit siya. Ang dating akala ni Elizabeth na gagawin ni Julio sa kanya bilang maging alipin kapalit ng pagkakataong makasama ang kambal, kailanman hindi ginawa ni Julio. Bagkus ipinaramdam ng lalaki sa kanya na parte siya ng pamilya at espesyal siya para sa lalaki. Kaya naman, isang araw bilang pag-amin na nga sa wakas ng kanyang nararamdaman, sinurpresa nga ni Elizabeth si Julio. Bilang isang kasal naman na sila, alang-alang sa mga bata, sa gabing yun nga ay isa sa katuparan na niya ang bagay na alam niyang matagal nang nais ni Julio mula sa kanya. Ito ay ang espesyal na pagkakataong pagpapaubaya niya ng kanyang sarili sa lalaking kahit na minsan na siyang hinangad ng higit pa sa pagsayaw lamang, hindi ni minsan man inapakan ang kanyang pagkababae at nirespeto siya. Sabi nga nito, hiniling mo sa akin dati na sayawan kita, kapalit no ng malaking halaga, na kung tutuusin nga'y, maaari mo sanang gawin sa akin ang bagay na inaasahan ko dating gagawin mo, na higit pa sa pagsasayaw lang ang nais mong mangyari. Pero nagkamali ako, ni minsan, hindi mo ko ginalaw o pinilit sa isang bagay na labag sa aking kalooban bilang isang babae. Pinanatili mo ang espasyo sa pagitan natin. Naroon pa rin ang respeto mo sa akin. Sa kabila ng matagal na panahon na rin tayong naikasal, para lang maging legal ang pagsasama, alang-alang sa bata. Kahit na may karapatan kang hingin sa akin ang isang bagay lalo pat sa dami na ng utang na loob ko at atraso sa iyo, nirespeto mo pa rin ako. Ramdam kong higit pa sa pagpapanggap sa harap ng mga batang nararamdaman mo para sa akin. At gusto kong malaman mo na sa haba ng panahong magkasama tayong dalawa sa iisang bubong, nariyan man ang mga bata o wala, totoo ang sinasabi ko sa iyo na mahal na kita, Julio. Kaya sa gibing to, hayaan mo ko na maging iyo ng buong buo. Ipagkakatiwala ko ang sarili ko at puso ko sa iyo. Ngayon natupad na ang wish mo sa Bulalakaw. Sabay napatawa nga sila. Maluma na yon na sinambit ni Elizabeth sa lalaking noon nga'y labis na pala niyang iniibig. Matapos ang mahabang mensahe niya sa lalaki,
Siniil na nga niya ito ng halik at dahan-dahan pang nilasap ang sensasyon na kapwa nilang tinatamasa hanggang sa lumipas na ang gabi. Nakapwa sila higit na mas masaya kaysa nung una. Matapos ang ilang buwan, nakumpirma nilang muling nagdadalang tao si Elizabeth ng isa na namang pares ng kambal na sa pagkakataong yon ay hindi na basta galing lamang sa kanya, kundi ay buo mula sa dugo't laman ni Elizabeth. Buhat noon nagsama ng masaya, mapayapa at puno ng buhay ang malaki nilang pamilya. Pamilya nila Julio at Elizabeth. Iba talaga ang kamandag mo, babe. Simula nang una kitang makita, magpahanggang sa ngayon, tila baliw pa rin akong paulit-ulit na nabibighani sa'yo. Tayo nga talaga ang itinadhana. Imagine, you're my secret pleasure, who happened to be my children's surrogate mother, and now, my beloved wife, and my forever. Mahal kita palagi, Elizabeth. Ani pa nga ni Julio kay Elizabeth bago ito tuluyang halikan sa pangalawang pagkakataon na sila ay ikasal kasama na nga ang 4 nilang mga anak. Walang katapusang pagmamahalan, ang sa mundo't sangkatauhan ay ipinagkalob ng may kapal. Kaya naman gaano man kaimposible ang isang bagay sa buhay ng tao, kung ito ang plano ng may likha, sa huli ay mangyayari pa rin talaga ang tunay na itinakda. Katulad ni Elizabeth at Julio na sinubok ng maraming pagkakataon simula sa umpisa ng istorya, subalit sa dulo, sila pa rin pala ang para sa isa't isa. Gaano man kamapaglaro ang tadhana, iisa lang ang sigurado. Ang pag-ibig ay darating at darating din sa buhay ng tao sa tamang oras na itinakda. Magtiwala lang tayo sa Diyos at sa ating sarili. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Julio at Elizabeth. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Ana Jane Patalita, Susan Opaga, Rex Roy, Presbyteros Rose, Curly, Nesbent Hanaban, Alma, Perla Malilin, Rowena Abellera, Geraldine De Jesus, AJ Melvin Kurtz, Lino Rojas, Liz Berito, Jerry Ramos, Chris Delmo TV, Augustus Rafanan, Ning Rafanan, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. At muli, ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone.